Ano nga po ba ang dapat gawin kapag bumalik ang acid reflux? Magandang gabi mga dudes. Arvin Bagon, isang prevention specialist. At isa rin po akong nagdaan sa sakit na GERD, acid reflux, anxiety at saka depression. Acid reflux, ito ay isang uri ng reaction ng katawan. Huwag po nating kakalimutan yan. Madaming dahilan ang pagbalik ng acid reflux. Pwedeng tulad ko, pwedeng bumalik ang GERD kasi mahabang panahon na yan ang nangyayari sa akin dati. Pabalik-balik yung sakit na GERD kasi hindi malakas o hindi maganda yung aking kalusugan nung mga panahong pinahirapan ako ng acid reflux, GERD. Tinatawag natin na GERD ang isang sakit na may sintomas ng acid reflux kapag ang acid reflux ay halos hindi na nagpapahinga, halos patuloy na nagpapabalik-balik sa isang pasyente. Kapag hindi na siya halos gumagaling sa mga gamot na iniinom, pabalik-balik lang, nagiging GERD na siya. Pero hindi lang GERD ang dahilan ng pagkakaroon ng acid reflux. Maraming mga sakit. Pwedeng meron kang sakit sa abdo, yung bato sa abdo, ganon. Bato sa bato, yung kidney problem. Mga kidney problem, may dahilan din ng pagkakaroon ng body reaction sa acid reflux. Yung goiter, isa pa yan. Pagtaas ng sugar, yun, yung may sinusitis, naging problema ko din yan. Marami pang mga dahilan ng pagkakaroon ng acid reflux. Kasi once na ang katawan natin na stress o anumang parte ng katawan natin na stress, automatic yan mag-acid reflux. Kapag naabuso natin yung katawan natin, inom tayo ng inom, yan, may posible magkaroon ng acid reflux. Pagyoyosi, sigarilyo, yung vape, illegal drugs, yan yung mga nagiging dahilan ng acid reflux. Yung pagkain natin na masyadong matataba, yung pagkain natin ng masyadong maaasim, pagkain natin na masyadong maaanghang. Maraming mga dahilan ng pagkakaroon ng acid reflux. Kaya ang una nating gagawin kapag nagpaparamdam ulit sa atin yung acid reflux, bumabalik sa atin yung acid reflux, kailangan alamin natin yung dahilan. At kapag alam na natin ang dahilan, doon tayo magsisimula kung paano natin ito gagamutin. Halimbawa kasi, ang pinanggalingan ay sakit, kahit pa inuman natin ito ng gamot para sa acid reflux, walang kwenta kasi hindi rin basta nawawala. Kasi mayroong pinanggagalingan ng dahilan. May nagti-trigger bakit ka nag-acid reflux. May nagti-trigger bakit nagre-react ang ating katawan. Isa rin sa pagkakaroon ng acid reflux yung katulad naming may GERD na kinontrol namin yung acid reflux para hindi kami pahirapan, yung patuloy na pagsasalita, pagkanta, yung ganitong ginagawa ko. Kaya naman napansin ng mga ibang kasamahan natin dito na hindi araw-araw yung pagbablog ko. Bakit hindi? Dati kasi nakakatatlong beses ako minsan na kwento o vlog sa isang araw.
Tapos minsan isang beses na sa isang linggo, minsan 3 beses sa isang linggo. Hindi na tulad ng dati yung pagbablog ko kasi nga iniiwasan ko yung palagi ang pagsasalita. Lalo na ang trabaho ko sa opisina, speaker ako about prevention sa drug prevention. Yan yung trabaho ko sa opisina. Pumupunta ako sa mga iba't ibang area ng buong Mimaropa para hatid ng kaalaman para sa prevention, sa drug prevention. Yan yung trabaho ko. Kasama na rin dyan yung educate sa health prevention. Kasi kaya ako naging prevention specialist dahil doon sa trabaho ko sa opisina. Yun nga, tulad ko, nakwento ko ang ganitong uri ng karamdaman kasi dumaraan din sa akin yung ganitong pagbalik ng acid reflux, pero sa hindi sakit na GERD. Di ba meron akong rayuma, meron akong uric acid. Ang isa sa malaking problema ko ngayon kung paano pababain ang uric acid. Tuloy-tuloy pa kasi ako ang medication ko. Ito naman ay pinapagamot ko sa doktor at doktor ang nagbibigay ng reseta. Sinusunod ko lang yung gamot na iniinom ko at patuloy din ako nag-aaral kung alin pa bang mga pagkain ang nakaka-trigger para bumaba na yung uric acid ko, kasi napapansin ko mahirap para sa akin magpababa ng uric acid. Yun, tinutuklasan ko pa ano ba yung nakaka-trigger, bakit mahinang bumaba ang sakit kong to. May mga time na talagang tumataas yung uric acid, stress yung katawan kasi nararamdaman ko yung sakit ng bawat kasukasuan ko, bawat joints, yung mga pinagdikitan ng buto, yung litid ko. Yan yung mga nag-trigger sa akin kung bakit mahirap pababain. Tsaka yung manang sakit, yung sa angkan ko talaga uric acid ang problema. Challenge sa akin talaga yung sakit na to kasi ito kasi nakuha ko ito sa kakaroon ko ng GERD, yung matagal na GERD. Isa kasi sa mga sign ng GERD yung pananakit ng buto. Ayun nga, hindi ko agad na-address yung problema sa GERD. Nagpatong-patong hanggang sa nakuha ko din itong pagtaas ng uric acid. At the same time, nasa family history din namin to. Yun lang, mas napaaga para sa akin. Yun, basta chinecheck ko pa rin yung pwedeng kong gawin para mapababa yung uric acid. Kasi ito yung nagiging problema ko. Stress yung katawan, masakit yung kasukasuan, parang pagod na pagod, madaling mapagod dahil masakit nga yung mga joints. Mahirap ikilos, mahirap ipagtrabaho. Kailangan kong gawin yung mga bagay na dapat kong gawin sa trabaho. Pinipilit ko, nahihirapan ako. Yun yung trigger kung bakit bumabalik sa akin yung acid reflux. Pero dahil nga body reaction siya, yun nga lang kaibahan. May knowledge ako about sa acid reflux, pero mahirap. Bakit? Kasi kahit may knowledge ako about sa acid reflux, ang kailangan kong tanggalin yung trigger kung bakit nagre-react yung katawan ko. Ngayon, yun nga, nahihirapan ako magpababa ng uric acid.
Kaya medyo minsan kapag mataas na mataas yung uric acid, nangihina ako, sumasabay yung acid reflux, ano talaga, challenge sa akin. Challenge sa akin kahit alam ko na yung dapat gawin kasi hanggang nandito yung problema kong yung acid ko, yung aking uric acid, nalilito kasi ako sa acid eh. Naalala ko tuloy yung isa kong follower, si Sir Michael Malilom. Tanong niya to dati sa akin kung parehas lang ba yung acid reflux at saka yung uric acid. Sabi ko sa kanya magkaiba. Noong panahon yun, hindi pa ganun yung uric acid ko. Nakakaramdam ako ng something na kakaiba sa katawan ko pero hindi ganun tumataas pa yung uric acid ko. Pero nitong mga nagdaang last year ata yun, next year yung ganun. Nung ko naramdaman na medyo tumataas na yung uric acid ko, nagtuloy-tuloy na at namumroblema ako sa mga joints. Yun, isang tip lang yun sa mga kaibigan ko na nakakaranas na dalawin muli ng acid reflux. Tatandaan nyo, body reaction to at kailangan ninyong alamin kung ano yung pinanggagalingan ng acid reflux. Hindi yung inom lang tayo ng gamot. Kasi kapag inom lang tayo ng gamot, tatagal lang yung sakit, walang kagalingan, walang nangyayari. Ang target lagi natin yung root, yung pinanggalingan, yung ugat. Kasi kung ang isang puno, ang pinuputol natin, dahil sa gabal na sa atin, yung punong ito, pinuputol natin yung mga dahon, walang kwenta. Hahaba pa rin yan. Kung gusto mong tanggalin, simulan mo doon sa root, sa ugat. Pag namatay ng kahoy, mawawala yan hanggang sa matanggal yung kahoy. Ganun yung sakit. Kailangan ang ating target lagi yung pinanggagalingan ng problema. Yung ugat ng problema. Kailangan yun ang ating makontrol. Dahil kung hindi, walang kwenta yung pag inom natin ng gamot, pag aalaga natin doon sa sakit na hindi naman natin matanggal-tanggal. Sana kahit papaano, lagi ko sinasabi, nakakapaghatid sana ako ng kahit konti lang na idea para sa inyo, tulong para sa ating kalusugan. At ang lagi kong kahilingan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel doon sa mga hindi pa nagsusubscribe. Paki-like na rin po kung nakapaghatid ako sa inyo ng tulong. At share po sa mga kaibigan ninyo itong video ito. Bye-bye po at God bless you. Ingat tayo. Sana lagi tayong malusog.